Ngayon mga kapatid, tayo na po ay hahakbang sa ating huling pag-aaral nitong hapon sa ating church retreat. So far, napag-aralan po natin ang 1689 London Baptist Confession. Tinalakay din po natin noong Sabado ang eschatology, ang pag-aaral patungkol po sa mga huling bagay. Napag-aralan din po natin yung tinatawag po na ang persona ng Diyos Ama. At kanina po umaga, pinag-aralan po natin ang persona ng ating Panginoon Hesukristo. Pero ngayon, ang tanong po nitong hapon, ano po ang persona ng banal na Espiritu? Sino ba ang banal na Espiritu? Bakit natin siya kailangan kilalanin? Bakit napaka-importante na maging tama ang ating pananaw, pakikitungo, patungkol po sa banal na Espiritu? Sa ating modernong henerasyon, ang banal na Espiritu po ay tinuturing lamang bilang isang electricity, kuryente. Para po sa iba, siya po ay isang hangin lang, pero hindi personal. Para naman po sa iba, siya po ay isang substance, an atom. He's a force. Tulad po sa mga katuruan po ng mga ibang reliyon sa mundo, he is nothing more than a force. Pero hindi po siya persona. Pero ang kauna-unahang impormasyon patungkol po sa banal na Espiritu ay nabasa po natin kanina sa konteksto po ng paglikha ng Diyos sa lahat ng bagay. Ayon po sa talatang 1 ng pasimula, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sa wikang Hebreo, yung salitang Diyos na ginamit po dito ay nagmula po sa salitang Elohim. At ang ibig sabihin po ng Hebrew word na Elohim simply means God, the self-existing one, the Creator. Ngayon, it is interesting that yung salitang Elohim na ginagamit po dito ay hindi po sa singular, kundi it is in the plural. Kapag sinabi po plural, ang ibig sabihin po nito is not to mean that maraming Diyos, kundi yung plural form ng Hebrew word na ginamit po dito na Elohim ay nagbibigay po ng isang magandang mensahe sa atin. That yung pagka-Diyos ng Diyos o ang pagka-Diyos ni Yahweh ay napaka-majestic, napaka-banal po niya. We could say He is a plurality in the sense of nothing can describe His greatness. So ngayon, after na binanggit po ni Moises in verse 1 that in the very beginning nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, pagdating po sa talatang 2, this is the first time binabanggit po ang banal na Espiritu. Now, some theologians suggest that hindi po ito tumutukoy sa ikatlong persona ng banal na Trinidad. Dahil we have to take into consideration po daw na bago po nagkatawang tao si Jesus, ang Diyos talaga sa kanyang orihinal na anyo, He is by nature a spirit. Ang Diyos Ama ay Espiritu. Bago po nagkatawang tao si Jesus, siya po ay Espiritu. At ganoon din ang banal na Espiritu. They are all spirit. Pero it is interesting in my understanding that tuwing ginagamit po yung mga terms, ang Espiritu ng Diyos, pag ito po ay humakbang na patungo po sa bagong tipan, malinaw na yung Espiritu ng Diyos na binabanggit po dito ay hindi ang Ama, hindi rin ang Anak, kundi ang ikatlong persona ng banal na Trinidad. Kaya maitanong ho natin, bakit nga po ba nakalagay dito sa verse 2? Ang mundo noon ay wala pang anyo. At ito ay, we could say, wala pang laman. At ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Bakit nga po ba ganito yung eksena na nababasa po natin in Genesis? Bakit hindi na lang po sinabi ni Moises nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa? At ito ang kanyang ginawa bago po niya likhain ang langit at ang lupa. Let there be light and there was light. Bakit po niya kailangan ibigay pa yung isang importanteng detalye in verse 2 na nasa ibabaw ng tubig ang banal na Espiritu? Why does he have to mention that? The reason why he has to mention that is because nais po ipresente ni Moises that yung mga susunod na bagay na kakailanganin ng mundo is going to be needed, pero light has to help the earth,
The direction of the cosmos needs to help the earth, pero paano nga naman magagamit yung mga bagay po sa universe kung wala nga po earth? So, ang sabi po ng Biblia, nasa ibabaw ang Espiritu Santo on the deep, the waters. At ang ibig sabihin po nito, He is preparing life. Hinahanda na po niya ang mundo na magkaroon po ng buhay. At yan po ay madalas po natin nakikita sa Biblia na hindi lang po ang Diyos Ama ang tagapagligtas at hindi lang po siya yung may likha ng lahat ng bagay at hindi lang po si Kristo ang tagapagligtas at may likha ng lahat ng bagay, pati na rin po ang banal na Espiritu. May nagtanong nga po kanina Pastor, how do we reconcile that? Kasi sabi ng Biblia, when we look at God the Father, from Him, all things were made. Pagdating kay Kristo, through Him, all things were made. But what about the Holy Spirit? Well, when we look at Genesis, ano pong ginawa ng Diyos pagdating kay Adan? Most likely, dahil ang Diyos Ama ang nagplano, siya ang nagplano na magkaroon po ng tao. Pero para ang tao po ay magkaroon ng anyo, idinaan po ito kay Jesucristo. Pero sabi po ng Biblia in Genesis 2 na ang hangin, the breath of God, ang pumasok sa ilong or nostrils ni Adan at siya po ay nagkaroon ng buhay. So God the Father plans creation. Jesus brings that into fulfillment, and the Holy Spirit is the one that gives life. Ang bawat persona ng banal na Trinidad ay masasabi po natin, Creator of heaven and the earth. Kaya kung mababasa po natin dito sa aklat ng Job 33, Job chapter 33, tignan niyo po ang sinasabi po dito mga kapatid. Job chapter 33, talatang 4. Job 33, talatang 4. Tignan niyo po ang sinasabi. Ang Espiritu ng makapangyarihang Diyos ang gumawa sa akin at nagbigay buhay. Ulitin ko ho. Ang Espiritu ng makapangyarihang Diyos ang gumawa sa akin at nagbigay buhay. The Spirit of God, again, notice that title, Spirit of God, the same Spirit of God na binanggit po in Genesis 1:2. Ano po ang ginawa niya? Has made me. The breath of the Almighty gives me life. Kasan po nanggaling yung breath of life na nagbigay buhay kay Adan? Ayon po dito, it came from the Spirit of God. Ngayon, ang Espiritu Santo, marami po siya titulo sa Biblia. Bagamat na hindi ko po maibibigay ang lahat ng verses po sa inyo sa sobrang dami, but we can say in summary, sa Biblia, ang Espiritu Santo ay binigyan po ng mga ilang titulo. Unang-una, siya po ay tinatawag ang Espiritu ng Diyos. Nabasa po natin yung kanina. Minsan sa Lumang Tipan, ang tawag po sa Kanya ang Espiritu ng kaalaman at karunungan. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Isaiah chapter 11, dito po tayo sa Isaiah kapitulo 11. Hindi lang po siya Espiritu ng Diyos, pero siya rin po ang Espiritu ng kaalaman at karunungan. Dito po sa Isaiah 11, talatang 2. Isaiah 11, talatang 2. Tignan niyo po ang sinasabi dito. Mananatili sa Kanya ang Espiritu ng Panginoon at magbibigay ito sa Kanya ng karunungan, pangunawa, kakayahan sa pagpaplano, kapangyarihan, kaalaman, at takot sa Panginoon. Now, notice what it says in English. The Spirit of the Lord, so that's a title, will rest on Him, referring to Jesus. Pangalawa, the Spirit of wisdom and understanding, that's a title. The Spirit of counsel and of might, title din po yon. The Spirit of the knowledge and fear of the Lord. So dito, napakalinaw, hindi lang po siya Espiritu lamang ng Diyos. Siya ang Espiritu ng Panginoon. Siya ang Espiritu na nagbibigay buhay. Siya ang Espiritu ng kaalaman at karunungan.
At pati na rin po dito, makikita po natin, pagpasok po natin sa bagong tipan, sa Roma 8. Kung atin po saglit babasahin. Roma 8, talatang 2. Romans chapter 8, talatang 2. Tignan niyo po ang nakalagay dito. Sa Roma 8, talatang 2. Sabi po ng Biblia, in verse 2, sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamagitan ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay. Or, sa wikang English, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. So dito, napakalinaw, ang Espiritu po ng Diyos ay tinatawag din po minsan ang Espiritu na nagbibigay buhay. Di ba yan na nakita po natin kanina sa Genesis 1? Yan din na nakita po natin sa Job 33. Siya ang pinagmumulan ng buhay. Pero kung ibababa pa natin ang basa, meron pa siyang isang titulo. Talata 9, verse 9. Roma 8:9. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nga na sa inyo ang banal na Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. He is the Spirit of God. He is the Spirit of the Lord. He is the Spirit of wisdom and knowledge. He is the Spirit of the Almighty. Pero dito, hindi lang po siya Spirit of life, siya ang Espiritu ni Kristo. Now here's what's interesting mga kapatid. Nabanggit po ng ating Panginoon Jesus, lalo na po sa kanyang mga alagad. Nung tinanong po ng kanyang mga alagad, Panginoon, Philip, sabi po ni Philip, Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama. Pero ang sabi po ni Jesus, kapag nakita mo na ako, nakita mo na rin ang Diyos Ama. Ngayon, hindi lang ho yan mga kapatid. Maari ho natin tanungin, ano po yung itsura at pag-uugali ng banal na Espiritu? Pagdating po sa kabutihan, kabanalan, pagiging perpekto, the fact na si Jesus is associated with the Holy Spirit, ang sabi ng Biblia, ang Espiritu Santo is the Spirit of Christ. Nang ibig sabihin, kung ano yung inuugali ni Kristo, ang katuruan ni Kristo, ang persona na makikita natin kay Kristo pagdating po sa pamumuhay sa kabanalan, kung ano yung nakikita natin kay Jesus, hindi lang ho natin nakikita ang Ama, nakikita rin po natin ang banal na Espiritu. Bakit po? Dahil kay Kristo, umibabaw po ang banal na Espiritu. The Spirit of God came upon Jesus without measure, ang sabi po ng Biblia. So yung mga katuruan ni Jesus, ang ipinakita po ni Jesus, hindi lang natin nakita ang Ama, nakita din po natin ang kilos ng banal na Espiritu sa buhay ng ating Panginoon, which shows us, lahat po sila ay nagkakaisa. Pero hindi lang po yan mga kapatid. When we speak about the Holy Spirit, hindi lang po siya masasabi natin banal. Hindi lang po natin na masasabi na siya po ay Espiritu ng karunungan, Espiritu ng kaalaman. Kung ang Diyos Ama siya po ang planner, at ang Diyos Ama ang kumikilos sa atin through election and predestination, at si Jesus ay kumikilos po sa atin in salvation and forgiveness of sins, ano man po ang pagkilos ng banal na Espiritu sa atin? Ano po ang kanyang tungkulin po sa atin? Well, unang-una, kung babasahin po natin ang Efeso, Kapitulo 2, tignan niyo po ang sinasabi dito, Ephesians chapter 2. Simulan po natin dito sa talatang 1. Ephesians chapter 2 beginning at verse 1. Sabi po ng Biblia, noong una, itinuring kayo mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo.
At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Dati, namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan natin iyon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Ngunit, napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Now notice this. There are three things that we see here. Dahil po napakamaawain ng Diyos Ama, binuhay tayo kasama ni Kristo. Now, ang tanong po dito, paano po tayo nagkaroon ng buhay kung ang sinasabi po sa talatang 1, itinuring tayo mga patay? Si Jesus ang nagbibigay ng kaligtasan. Ang Diyos Ama ang namimili at nagpaplano. Pero sino ang nagbigay sa atin ng buhay nung tayo ay mga dating patay at hiwalay po tayo sa Diyos? Ang sagot po niyan ay makikita po sa Ezekiel 36. Basahin po natin ang Ezekiel chapter 36. And you will see another passage mamaya, but Ezekiel chapter 36. Simulan po natin dito sa talatang 26. Ezekiel chapter 36, talatang 36. O talatang 26. Ezekiel 36 verse 26. Tignan niyo po ang sinasabi dito. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. At ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunuring. Ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maingat ninyong masunod ang mga utos ko't mga tuntunin. Now, ang nakita po natin dito mga kapatid ay ang mga ilang pagkilos ng banal na espiritu sa atin. Bakit kailangan po tayo bigyan ng panibagong puso? Dahil ayon po sa binasa natin kanina sa Efeso 2, mga patay tayo eh. At ano po ang bunga ng isang spiritually dead? Sabi ng Biblia, ang lahat ng mga hilig ng kasamaan at ng ating laman ay sinusunod natin dahil ang naghahari ho sa atin noon ay ang espiritu ni Satanas. Pero dahil mga patay tayo sa espiritual, puro kasamaan ang ating ninanais. Kaya sinabi po mismo ni Yahweh kay Ezekiel, kailangan ko kayo bigyan ng panibagong puso at panibagong espiritu. At ano po ba ang nagagawa ng banal na espiritu? Siya ay konektado palagi sa pagbibigay buhay sa atin. Now, ito ho ay Ezekiel 36. Na kapag pinag-aralan niyo po ang buong aklat ng Ezekiel, syempre, this is a simple question and an obvious one. Ano po ang kasunod ng Ezekiel 36? Pastor, Ezekiel 37, tama. Pero ano ang nilalaman ng Ezekiel 37? Look at this. Ezekiel 36, bibigyan ko kayo ng panibagong puso, ibibigay ko sa inyo ang aking espiritu. Pagpasok po sa Ezekiel 37, nagkaroon ng pangitain si Ezekiel patungkol po sa estado ng mga Israelita. Sila ay itinuring bilang mga bangkay, walang buhay. Pero sino ang magbibigay sa kanila ng buhay? Basahin po natin ang Ezekiel 37. Ezekiel 37, at dito po tayo mga kapatid sa talata 9. Ezekiel 37, talata 9. So puro bangkay ho ito, yung nakita ni Ezekiel. Verse 9. Sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, sabihin mo sa hangin na ako ang Panginoon Diyos ay nagsasabi, hangin, umihip ka mula sa 4 na dako at hipan ang mga patay na ito para mabuhay. Kaya sinunod ko ang inuutos niya sa akin at nabuhay nga ang mga patay. Nagsitayo sila, kasing dami sila ng isang napakalaking hukbo.
Muling sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, ang mga butong iyon ay mga mamamayan ng Israel. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto at wala na kaming pag-asa. Nilipol na kami. Kaya sabihin mo sa kanila na ako ang Panginoon Diyos ay nagsasabi, mga mamamayan ko, bubuksan ko ang mga libingan ninyo, bubuhayin ko kayong muli at ibabalik sa lupain ng Israel. Kapag binuksan ko ang mga libingan ninyo at binuhay ko kayong muli, malalaman ninyo mga mamamayan ko kayo na ako ang Panginoon. Ibibigay ko sa inyo ang aking espiritu at mabubuhay kayo. Patitirahin ko kayo sa sarili ninyong lupain at malalaman nga ninyo na ako ang Panginoon na tumutupad ng aking pangako. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. So sino po nagbibigay buhay sa mga patay? Ang Espiritu ng Diyos. Now ito po ay isang importanteng katanungan. Nung sinabi ni Yahweh ito, ibabalik ko kayo mga Israelita sa iyong lupain, si Ezekiel ay nangaral sa mga panahon ng una at ikalawang hari. Pero mula po ng una at ikalawang hari, pagkatapos po magkasala ang mga ilang hari, never po sila nagkaroon ng sariling lupa po nila in biblical history. So ngayon, there's two things. Nagsinungaling ang Diyos na sila ay ibabalik sa kanilang lupain pero hindi natutupad, or may kahulugan na hindi ito tumutukoy sa lupa na earthly. Tatandaan natin, in Revelation, there is a new heaven and a new earth and a new Jerusalem. Pero pastor, sino yung Israel na tinutukoy dito? Well, ano po ba sinasabi ng bagong tipan? Ang mga tunay na Hudyo ay hindi yung mga tinuli sa panlabas, kundi yung mga taong binago ng Diyos at binigyan ng panibagong puso. Yung mga sumampalatay kay Kristo na hentil, sila yung tunay na mga Israelita. At yung mga tunay na Hudyo ay hindi yung mga Hudyo na tinuli, kundi kung ikaw ay Hudyo na tinuli at sumampalatay ka kay Kristo, ikaw ay isang tunay na Hudyo. So, ang tunay na Israelita na binabanggit po patungo po ng bagong tipan ay walang iba kundi ang iglesia ng Panginoon Jesucristo. Pastor, anong connection po nito sa amin? Nung tayo po ay na-born again, natupad yung sinasabi na Ezekiel 37 sa ating buhay. Nung makita ni Ezekiel yung mga bangkay, nagtanong si Yahweh kay Ezekiel, bagamat alam na ng Diyos kung ano po yung sagot, Ezekiel, paano sila mabubuhay? So sinabi po ni Yahweh kay Ezekiel, ang ihip po ng banal na Espiritu ang magbibigay ng buhay sa kanila. Kaya yung binasa natin kanina sa Efeso 2, niloob ng Diyos dahil sa kanyang dakilang maawain na persona at katangian na bigyan po tayo ng buhay kasama ni Kristo. Pero saan nagmula yung buhay na yon? Ang Espiritu ng Diyos ang nagbigay buhay sa atin. Kung paano umiibabaw ang Espiritu Santo sa mundo na tadtad ng kadiliman, yun din ang ginawa po niya sa ating marumi at madilim na puso. Pinalitan po niya ang ating pusong bato at binigyan niya po tayo ng pusong may laman. Bagamat sa ating buhay po ngayon, on this side of life, hindi po natin nararanasan ang perfection. Pero sabi ng Biblia, ang sinimulan ng Diyos sa atin, tatapusin po niya sa gawa ng banal na Espiritu hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya nga may sinasabi ang Biblia, bunga ng Espiritu. So let's look at this. The Father predestines. The Son accomplishes. And the Holy Spirit gives life. The Father plans. Jesus saves. The Holy Spirit applies that redemption sa atin. Now, kung naniniwala po tayo na matatanggap po natin ang bagong langit at bagong lupa balang araw, Pastor, paano tayo makakasiguro na mapapasa atin lahat ng gantimpala na nakalaan po para sa atin dahil kay Kristo in the future? Basahin po natin muli ang Efeso 1 at makikita ho natin. Efeso Kapitulo 1. Ano po ang palatandaan na ibibigay ng Diyos ang lahat ng kanyang ipinangako sa atin?
Basahin po natin dito sa talatang 13, Efeso 1, talatang 13. Basahin po natin. Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas sa pagsampalataya ninyo sa Kanya. Ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamay-ari na niya kayo. Ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos, ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. Mga kapatid, how do we know bilang mga pinili ng Diyos na papasok po tayo sa bagong langit at bagong lupa? Paano po tayo nakakasiguro na lahat ng ipinangako po ng Diyos sa Biblia para sa church ay matutupad nung ibinigay po niya bilang palatandaan sa atin na matatanggap natin ang lahat ng gantimpala ng Diyos? He gave us the Holy Spirit. Sumasa atin po ba ang banal na Espiritu? Opo, Pastor. Praise God. Well, yan po ang katibayan at palatandaan that kahit anong mangyari ho sa atin on this side of life, makakasama natin si Kristo. Dahil sumasa atin ang banal na Espiritu. Now, it is also interesting to take note. Sa lumang tipan, ang pagkilos po ng banal na Espiritu was very limited sa mga ilang tao. Pagkatapos po, gamitin ng banal na Espiritu ang mga ilang propeta, ang mga ilan hari, umaalis na po siya agad. Hindi yung kaligtasan ang umaalis, kundi yung pagkilos po ng banal na Espiritu sa kanila for certain season and times. Pati na rin po kay Haring Saul. Bagamat siya'y nagkasala, hindi na ho siya ginamit ng banal na Espiritu bilang hari. Ang Espiritu ng Diyos ay lumipat na po sa kanyang pagkilos kay Haring David. Pero dahil nagkasala din si Haring David dahil sa kanyang pangangalo niya with Bathsheba, natakot siya. Dahil kung wala ang karunungan at kaalaman ng banal na Espiritu, hindi magagawa ng isang hari mamahala na maayos. Kaya sinabi po niya sa Salmo 51, "Take not thy Holy Spirit away from me." Bakit po niya nasabi yun? Dahil nakita po niya ang ginawa ng banal na Espiritu nung umalis ang pagkilos ng Espiritu kay Haring Saul. Wala nang pahayag si Saul. Hindi na nagpapahayag ang Diyos sa kanya. Pangalawa, naging desperado na po si Saul na nakipag-ugnayan po siya sa isang espiritista. Pero kay David, nung kumilos po ang banal na Espiritu, marami po siya napatay na kaaway. Dahil sinamahan po siya ng Diyos. Nung umibabaw po ang Espiritu Santo kay Samson, marami din po siya napatay. Ilang beses sa aklat ng hukom, binabanggit ng Biblia, "And the Spirit of the Lord came upon him. And the Spirit of the Lord came upon him. And the Spirit of the Lord came upon him." Pero nung dumating si Kristo, ang sabi din po sa Lucas 4, "The Spirit of the Lord is upon me, and has anointed me to preach the gospel, to bring liberty to captives, and sight to the blind, and to deliver those good news to the poor." Yan ang pagkilos po ng banal na Espiritu. Kailangan ho natin siya. Pero bagamat nabasa po natin ang mga bagay na ito, napakalinaw mga kapatid, para sa Ama, alam natin Diyos siya. May mga talata eh. Pagdating kay Kristo, marami din talata na nagpapatunay siya po ay Diyos. Pero kung tayo po ay tatanungin, "Sister, brother, patunayan mo sa akin mula sa Biblia, saan natin mababasa na sinasabi ng Biblia na ang Espiritu Santo ay Diyos?" Well, hindi natin pwede gamitin ang Juan 1:1. Kay Kristo yon. Hindi rin natin pwede gamitin ang Genesis 1, talatang 2. Bagamat it is referring to his deity, pero it deals more with him being over the water. Ngayon, saan tayo huhugot? Well, basahin po natin dito sa aklat ng mga Gawa, Kapitulo 5. Gawa 5, Acts chapter 5. Simulan po natin ang kwento ni Ananias at Sapphira. Kasi ang alam lang po natin dito, namatay lang yung mag-asawa, pero
Nandito po yung pagka-Diyos ng banal na Espiritu. Verse 1. Gawa 5, talatang 1. May mag-asawang nagbenta rin ng kanilang lupa. Ang pangalan ng lalaki ay Ananias. At ang babae naman ay Safira. Pero binawasan ni Ananias ang pinagbilihan ng kanilang lupa. At pumayag naman ang kanyang asawa. Pagkatapos ibinigay niya ang natitirang pera sa mga apostol at sinabi niyang iyon ang buong halaga ng lupa. Agad naman nagtanong si Pedro, Ananias, bakit nagpalinlang ka kay Satanas? Nagsinungaling ka sa banal na Espiritu. Hindi dahil binawasan mo ang pinagbilihan ng lupa ninyo. Hindi ba't ikaw ang may-ari ng lupang iyon bago mo ibenta? At nang maibenta na, hindi ba't nasa iyo ang pagpapasya kung ano ang gagawin mo sa pera? Bakit mo pa nagawa ang ganito? Nagsinungaling ka hindi lang sa tao, kundi lalong-lalo na kanino? Sa Diyos. Now, teka lang. Pastor, ano yung pruweba dito na ang Espiritu Santo ay Diyos? Teka lang. Sabi po dito sa talatang 3, agad naman nagtanong si Pedro, Ananias, bakit ka nagpadinlang kay Satanas? Nagsisinungaling ka kanino? Sa banal na Espiritu. At pagdating po sa binasa natin sa talatang 4, nagsinungaling ka hindi lang sa tao, kundi lalong-lalo na sa Diyos. So kung nagsinungaling sila Ananias at Safira sa banal na Espiritu, ang sabi po ni Pedro, hindi ka lang nagsinungaling sa akin. Hindi ka lang nagsinungaling sa banal na Espiritu bilang Espiritu. Nagsinungaling ka sa banal na Espiritu bilang Diyos. So ang Espiritu Santo ay Diyos. Now, one of the number one things na nais po natin na dapat malaman mga kapatid ay yung emosyon, nararamdaman ng banal na Espiritu. Tuwing nakikita po natin ang mga walang kaayusan sa loob ng gawain in the Universal Church of God, may mga nasasabi po tayo na hindi tapat, pagdating po sa men's fellowship, pagdating po sa women's fellowship, pagdating po sa pangangaral in the Universal Church. Minsan nagpapatawa ang pastor, instead of Biblia na lang ang ipinapangaral, ang kanilang mga sarili, ang kanilang binibida. Puro patawa na patawa. Pagdating sa mga men's fellowship, women's fellowship, instead of pag-usapan na salita ng Diyos, puro kabastusan, puro walang kabuluhan, puro panlalait, pangaasar. Pagdating po sa loob ng gawain, nakikita po natin ang mga ilang bulaang propeta at guro na nagtuturo na kapag pinatuang kita ng kamay, sasayo ang banal na Espiritu, magtatahol ka na parang aso, gugulong-gulong ka dyan sa carpet, sa sahig, minsan maglulundagan, sigaw ng sigaw, to the point na madidistract na ang lahat ng tao, and they say, yan ay gawa ng banal na Espiritu. Pero ano po ba ang gawa ng banal na Espiritu sa loob ng gawain? Well, basahin po natin ang unang Korinto 14. Unang Korinto 14. At dito ho natin matitiyak kung yung mga distraction, walang kabuluhan na pananalita, kinikilos sa loob ng gawain ay nagmumula nga sa banal na Espiritu. Kasi maraming opinion patungkol dun eh. Pero hayaan natin ang Biblia ang magbigay sa atin ng sagot. Unang Korinto 14, talatang 33. Unang Korinto 14, talatang 33. Patungkol po ito sa sistema sa loob ng gawain. Sabi ng Biblia, sapagkat ang Diyos ay hindi nagdadala ng kaguluhan, kundi kaayusan. Ulitin ko ho, sapagkat ang Diyos ay hindi nagdadala ng kaguluhan, kundi kaayusan. For God is not of God of disorder. In other words, walang kaayusan. Well, kapag walang kaayusan, hindi natin pwede sabihin nang galing yan sa banal na Espiritu. Sabi na nga po ng Biblia, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. So sa oras ng mga pagtitipon, sa oras po ng mga gawain, sa labas man o hindi, bilang Kristiyano, bit-bit natin ang pangalan at reputasyon ni Jesus. So kapag
May binibitawan tayo ng salita, may kinikilos tayo na hindi tama bilang universal church. Hindi natin pwede sabihin, yan ang pagkilos ng banal na espiritu. Hindi. Ibang espiritu ang kumikilos pag ganon. Ibang espiritu ang nagbibigay impluensya pag ganon. Dahil napakalinaw, regardless of my opinion, regardless of your opinion, our opinion doesn't matter. My experience doesn't matter. Your experience doesn't matter. Ang sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Pero pastor, ano nararamdaman po niya? Kasi ang nakabanggit lang po dito, hindi siya Diyos ng kaguluhan. Ano ang nararamdaman ng Espiritu Santo kapag tayo ho ay wala sa kaayusan o namumuhay sa kasalanan? Efeso 4, basahin po natin. Efeso Kapitulo 4. Basahin po natin dito sa talatang 29. Efeso 4, talatang 29. Tignan niyo po ang sinasabi dito. Huwag kayong magsasalita ng masama, kundi iyong makabubuti at angkop sa sitwasyon para maging kapaki-pakinabang sa nakakarinig. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos, at siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. Now, sa ibang salin po ng Tagalog, ang nakalagay po dito ay hindi po kalungkutan. Kalungkutan is more modern, pero hindi po siya mali. It's right. Pero sa may ibang salin po na Tagalog, huwag mong bibigyan ng kabigatian ang banal na Espiritu. Now, bilang mga mananampalataya, di ba nararamdaman po natin yung kalungkutan na parang sinugatan ng ating puso kapag nagbabahagi tayo, may nagsasabi, hindi ko kailangan Jesus mo. Hindi ko kailangan ng Diyos mo. Hindi ako natatakot mahulog sa impyerno. Ano nararamdaman mo? Di ba habag? Nalulungkot ka? Saan po nanggagaling yon? Sa banal na Espiritu na sumasa atin. Now imagine this. Kapag may mga binibitawan pala ho tayo ng mga salita, kahit hindi mura, kahit hindi bastos na pananalita, pero mga bagay na walang kinalaman o angkop na nagbibigay edification sa church. Ang unang-unang binibigyan ng kapigatian ay hindi ang pastor, hindi ang iglesia, kundi ang Espiritu Santo. Pero minsan, di ba ang ating laman, sasabihin ng ating laman, hindi naman masyado masama yung sinabi ko. Hindi naunawa naman ako ni brother, naunawa naman ako ni sister. Well, tanungin mo, naunawa ka ba ng banal na Espiritu? Ano yung nararamdaman ng Espiritu ng Diyos? Kapag tinatawag ho natin ang bawat isa as a universal church, alam mo brother, ang pangit mo. Alam mo sister, napakaitim mo. Alam mo brother, napakaengot mo. Sino ang unang-unang napipighati kapag yun po ay lumalabas sa ating mga bibig? Ang banal na Espiritu. Minsan may kasalanan din po tayo bilang church where nagagamit po natin ang salita ng Diyos bilang biro. Minsan gumagamit po tayo ng mga Bible verse na hindi naman kinalaman po sa konteksto nito, kundi para lang magpatawa tayo, babaliin po natin ang kahulugan ng banal na salita ng Diyos para lang mapansin tayo ng mga tao at masabi, wow, nakakatawa ka. Ang unang-una na pipighati ay ang banal na Espiritu. Dahil ang mga salitang ito ay hindi kinasihan ng iglesia. Kinasihan po ito ng banal na Espiritu. Siya ang napipighati. Naunawa naman ako ng Diyos eh. Ikaw ba? Tayo po ba? Naunawa natin ng Diyos? Kung ang mga anghel at ang mga demonyo ay nanginginig sa takot, bakit tayo, si Brother Josh, bakit tayo bilang church, hindi tayo nanginginig sa takot pag napipighati ang banal na Espiritu? Ang Ama ay hahatol balang araw, ang Anak ay hahatol sa ating balang araw. Pero sabi ni Jesucristo, ang sino man makapagsasalita ng blasphemy against the Holy Spirit,
Hindi siya mapapatawad in this life and in the next. Ganong katindi ang banal na Espiritu. At sino ang pumatay kina Ananias at Sapphira? Ang banal na Espiritu. Binawian sila ng buhay. Now, in our church, dahil church naman po tayo, kapag lumalabas po sa ating mga bibig, mga kapatid, pwede po ba natin paikliin ang gawain? Masyado naman mahaba ang ating gawain. May pupuntahan pa kami. May gagawin pa kami. Ang pinaparating po natin sa Diyos na may mas importanteng bagay kaysa sa Kanyang pahayag sa atin. Namatay po ba yung mga pupuntahan natin para sa ating mga kasalanan? Binigyan po ba tayo ng buhay na walang hanggan na mga pupuntahan po natin? So kung tinitignan niyo po ako bilang stricto, wala po ako narating compared to the strictness and holiness of the Holy Spirit. Siya ang napipighati. Pagkatapos ko sila bigyan ng buhay na walang hanggan, pagkatapos ko sila bigyan ng kaalaman, pagkatapos ko sila bigyan ng pagpapala, pagkatapos ko sila tulungan sa kanilang mga paghihirap sa espiritual, ito ang isusukli nila sa akin. Sa loob ng gawain, instead of magpuri tayo sa Diyos, abalang-abala po tayo sa mga ilang bagay, nadidistract tayo. Hindi tayo parte ng pananalangin, hindi tayo sumasabay sa pag-awit, hindi tayo sumasabay sa etc. Ang unang-una na pipigati, mga kapatid, ay ang banal na Espiritu. Kaya nga, sabi ng Biblia, huwag natin bibigyan ng ang Espiritu Santo ng kalungkutan. Kasi kapag mahal po natin ang Diyos, sisikapin po natin sa tulong po ng Espiritu Santo, Lord, ayoko na magkasala sa inyo. Ayoko na po pabayaan ang aking asawa. Ayoko na po maging tamad. Ayoko na po, Panginoon, babuyin ang iyong mga salita. Ayoko na po magmura. Ayoko na po, Panginoon, na gumawa pa ng isang bagay na magiging katitusuran sa mga kapatiran in the church. Kasi nauunawaan ho natin bilang iglesia na ito'y nagbibigay ng kapigatian sa banal na Espiritu. Kaya kapag inaagaw po natin ang atensyon ng bawat isa patungo sa atin kesa po sa Kanya, napipigati ang Espiritu Santo. Kaya nga sabi po ni Pablo dito, ang lahat na pag-uusapan ay dapat magiging pakinabang sa ikabubuti at pagbibigay kalakasan sa bawat isa. Pero kapag nilalayo natin, mga kapatid, ang atensyon ng mga tao away from God, sino ang nabibigyan ng kapurihan? Ang mundo o ang Diyos? Yan ang nararamdaman ng banal na Espiritu. Pero ang kagandahan po, mga kapatid, sa ating pag-aaral is that ang Espiritu po ng Diyos, bagamat tayo po ay laging bumabagsak at nagkakasala, bahagi po ko dito. I am a number one sinner. Pero lagi po niya tayo tinutulungan, tinuturuan, at ginagabayan. Marami ho maari sa atin nagsasabi, Pastor, gusto ko po ng kaalaman sa Biblia. Maihihingi po yan sa banal na Espiritu. He will guide you. He will teach you. He will also convict you. At dito ho natin matitiyak na sumasa atin po ang banal na Espiritu kapag si Kristo ang ating Panginoon sa buhay. Hindi lang po Panginoon sa bibig, o sa nguso, kundi Panginoon sa puso. At kapag ang Panginoon Jesus ay ating Panginoon sa puso, hindi ka magdadalawang isip na siya ay paglingkuran. Pero kung siya ay Panginoon lamang sa nguso, nako, mahihirapan ka ibigay ang buhay mo sa Kanya. Kasi may ganito ako, kasi may ganyan ako, kasi marami ako responsibilidad sa buhay. Mga kapatid, heaven and earth shall pass away. But he that abides by my word shall remain forever. Lay not up treasures here on the earth, ang sabi po ng Biblia. But lay up treasures in heaven. Ang ibig sabihin, unahin ang kaharian ng Diyos. Kaya tingnan niyo po ang rebuke ni Jesus kay Marta. Marta, Marta, abalang-abala ka sa mga maraming bagay. Pero ito ang iyong kapatid
mas inuna niya ang mga bagay na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Now, of course, ang sinasabi po ni Jesus doon is not a reference na hindi na po dapat maging organized or mag-ayos. Ang tinutukoy po niya doon bilang lesson is that sa oras na nais ng Diyos na pakinggan po natin siya, uunahin ho natin siya, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin po nun. Hindi tayo perpekto, pero praise be to God, ibinigay sa atin ang banal na Espiritu. We need the Holy Spirit, mga kapatid. We need to be filled palagi ng Espiritu Santo. And being filled in the Spirit does not mean magtatalunan tayo, sigaw tayo ng sigaw. Kundi ang ibig sabihin to be filled with the Spirit, if you read in the Old to the New Testament, ito po yon. May filling of the Spirit na nagbibigay ng kaalaman to do certain work. You'll see that in Exodus. May infilling of the Spirit in Acts 2 nung tinupad ng Diyos ang kanyang propesiya mula kay Joel na kapag sila'y napuspos, magsasalita sila ng ibang wika. When you read the book of Acts, there's the infilling of the Holy Spirit where nagkaroon po sila ng kagalakan sa kanilang puso. At sa Gawa Kapitulo 4:31, nung sila'y napuspos ng banal na Espiritu, nagkaroon sila ng tapang na maipahayag ang salita ng Diyos. And Ephesians 5:18 to 19 makes it very clear. Kapag puspos ka ng Espiritu Santo, aawitan mo siya ng mga himno, mga awiting espiritual, making melody in your heart unto the Lord. At magkakaroon ka ng discernment at kaalaman sa dapat mong gawin. Kaya kapag hinihingi natin, Panginoon, what is your will? The Holy Spirit will provide that through the means of reading the Word of God. Mga lalaki, husbands, fathers, we need to be filled so we can lead our family closer to Christ. Mga women of God, wives, single, unmarried, widows, we need the Spirit of God para magampanan po natin ang ating tungkulin bilang mga babae na niligtas ng Diyos. At pati na rin po sa mga anak na mananampalataya, you need to be filled more with the Holy Spirit. So, maibigay po natin ang karapat-dapat po sa Panginoon sa pamagitan ng paggalang at pagmamahal sa ating mga magulang. So being filled with the Spirit ay napaka-importante. Ngayon, may tanong po natin, Pastor, ano po ang itsura ng banal na Espiritu? Hindi ko ho alam. Walang masyado binabanggit sa Biblia, maliban lang po sa detalye ng binautismoan si Kristo. Buwaba ang Espiritu ng Diyos na parang kalapati. Hindi siya kalapati, kundi parang kalapati. Like a dove, gentle, pure, holy, but authoritative. At pagdating po sa Revelation, ang tawag po sa banal na Espiritu, the seven spirits of God. Siya ang 7 Espiritu ng Diyos. At anong ibig sabihin ng titulo, ang 7 Espiritu ng Diyos? Does that mean may 7 persona ang banal na Espiritu? Hindi ho. Ang ibig sabihin po ng 7 in apocalyptic literature symbolizes perfection or completion, which is another way of saying ang 7 spirits of God is another way of saying ito ang perpektong banal na Espiritu. At bago ho tayo magtapos, nagsimula ho tayo sa Genesis, and the Spirit of God was over the waters. Pero ang katapusan ng Biblia, Revelation 22, sino po ang nagyayakad sa mga makasalanan na lumapit kay Kristo? The Spirit and the bride say, "Come." It begins with God. It ends with God. It begins with God in creation. It ends with God in new creation. It begins with God in the garden. It ends with God in the new garden of the new heaven and the new earth. Kaya masasabi po natin na ang Diyos ay the first and the last. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He is the author and perfecter ng ating pananampalataya. Amen po ba, mga kapatid? Sambahin po natin ang banal na Espiritu. Kung tayo po ay nagkasala, bahagi na rin po ako dito, humingi tayo ng tawad sa Kanya.
Lord Espiritu Santo, patawarin niyo po sa aking pagiging mainitin o ulo. Patawarin niyo po sa aking mga nasabi na hindi tama. Patawarin niyo po ako sa aking kinilo sa harapan ng mga kapatiran. Patawarin niyo po sa ginawa ko sa aking asawang babae, asawang lalaki, sa aking mga anak. Patawarin niyo po ako, O Diyos. Turuan niyo po na maglingkod ng tama. At sasamahan tayo ng banal na Espiritu. As we pray.